Tanim ay di biro, di ba? Relate na relate ako dyan, Kuya Kim, lalo na siguro ang mga nagtatanim ng palay. Kaya iba ang saya ng mga Kapampangan kapag anihan na. At may isang uri daw ng palay na ginto kung kanilang ituring. Yan ang kwentong inalam ni JP Soriano. Ginto. Ang berdeng malagkit na bigas, ginto raw para sa mga Kapampangan. Bukod sa Nobyembre lang ito tumutubo, kakaunti na rin daw ang nagtatanim nito. Kaya ang pamagduman, posible raw na mawala na kung hindi pahalagahan. Makalipas ang ilang buwang pag-aantay, namumunga na ang pamagduman, isang uri ng malakit na bigas. Ang mangduman na si Renel, walang sinayang na oras. Minana pa namin sa ninuno namin yan eh. Ang itsura niya pula, pero ang laman nun, mangulay-ngulay green, tapos mabango, matamis, ayan, malambot. Isa ang pamilya ni Renel sa dalawang natitirang nagtatanim at nag-aani ng pamagduman sa Santa Rita, Pampanga. Sa amyam lang lumilitaw yan eh, nagbubunga. Kahit anong buwan mo itanim. Kumbaga, nagtanim ka ng Mayo, Abril, November pa rin lalabas. Kahit Nobyembre lang ito tumutubo, sulit naman daw ang kita para kina Renel. Kung magtatanim ka ng palay, iba yung kinikita ng palay, mas malaking kinikita ng pinipig ng duman. Doble, 4-5. Ang sasalok. Sa proseso ng pamagduman, makikita at malalasap na raw ang kanilang kultura. Matapos maani, dadaan muna ito sa pagpapagpag para makuha ang mga butil. Ibababad ito sa tubig ng 30 minuto at isasangag ng 1 oras para matuyo ng husto. Palalamigin din ang pamagduman. Kapag handa na, sabay-sabay ang mga magsasaka sa pagbabayo ng kanilang ani. Ani mo'y isang malaking bayanihan. Makuha lamang ang tinatawag nilang gold green rice. 4 na beses nilang uulitin ang pagbabayo para makuha ang magandang kalidad nito. Matapos ang maghapong pagtutulungan, 1 basket lang ng pamagduman ang nakuha ng nasa 10 magsasaka o 700 pisong kita bawat isa. Pwede raw papakin o diretsong kainin ang pamagduman. Pero para sa mga Kapampangan, paborito nila itong ihalo sa mainit na batirol. 1 beses sa 1 taon lang kung tumubo ang pamagduman, kakaunti pa ang ani. Sa totoo lang po, ang duman making tradition ng Santa Rita is threatened, no? Konti na lang pamilya ang gumagawa nito. May economic factor po siya at meron ding sinasabi natin ang climate change factor. Kasalukuyan pang pinag-aaralan ng kanilang lokal na pamahalaan kung paano matutulungan ang mga mangduman. Handa naman daw tumulong ang mga magsasaka na muling pasiglahin ang pagtatanim ng pamagduman. Sana na matulungan kami sa dinadaing namin na bini para bumalik yung dati namin sigla. Ang bawat butil ng pamagduman, ginto kung ituring ng mga Kapampangan. Kaya't ganun na lang ang kanilang pagnanais na buhayin ang pagtatanim nito na simbolo ng kanilang mayaman na kultura at pagtutulungan. Ako po si JP Soriano at yan ang kwentong dapat alam mo.